kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Carl. Years old po ako nung pumanaw sa isang aksidente ang aming mga magulang ni Ami. Yun ang dahilan kaya hindi na po ako nakapagkolehiyo. Sa awa naman ng Diyos, napasok ako bilang isang waiter. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Waiter, sandali nga. Yes po. At bakit ito ang dinala mong pagkain? Hindi naman ito ang in-order ko Po, sir. For your information, ma'am, hindi ako sir, ano? Sorry po, ma'am. Yan po kasi ang in-order niyo sa amin ng kasama ko. Ako na nga lang ho ang nagatid dahil off na niya. Hindi! Hindi ito yun! Tatanga-tanga kasi kayo Nasaan bang manager niyo rito? At dapat sa inyo, tinatanggal na ng trabaho! Naku, ma'am, huwag naman po. Totoo po ang sinasabi ko, Ma'am Sonia. Yun ho talaga ang in-order niyo sa amin. Naniniwala naman ako sa inyo. Maaaring pagkakamali nga yan ng customer natin dahil ayon sa ibang nakakita sa kanya, mukha raw problemado at umiiyak pa kanina yung tao. Nga lang, nagalit siya, hindi na kumain. Ma'am, huwag po kayong magalit sa akin. Kahit ikaltas nyo na lang po yung pagkain sa next salary ko, huwag nyo lang po kung aalisin sa trabaho. May kapatid pa ho akong pinag-aaral, ma'am. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita tatanggalin Hindi naman ako ganun. Maraming salamat po, Ma'am Sonia. Kaya lang, paano po yung mga pagkain? Hindi ba mayroon tayong regulasyon dito na pwedeng bilhin ng mga empleyado sa murang halaga ang mga hindi naubos na ulam? Kaya pagbibili ko lang yon. Ang sarap talaga na ulam sa restaurant na pinapasukan mo, Kuya Carl. Buti na lang. Ipinagbili sa'yo sa murang halaga ang pagkain hindi binayaran ng customer mo. Nakakain tayo ng masarap. Pero kinabahan ako ng husto, Ami. Akala ko talaga mawawalan na ako ng trabaho Kung nagkataon, sayang ang 3 years ko sa restaurant na yun. Salamat na lang. Mabait ang boss mo. Oo nga Teka, Ami. Kamusta nga pala yung pag-aaral mo? Ay, may good news ako sa'yo, Kuya. Ano yun? May award ako sa graduation namin. Kasama ako sa top 10 ng school. Mabuti naman. Sulit ang hirap ko. Gusto ko sana kumuha na lang ng short course sa pasukan. Ha? Bakit? Di ba sabi mo gusto mong maging accountant? Short course na lang, Kuya. Para makapagtrabaho kagad ako. Para hindi ka na masyadong mahirapan. Pag may ipon ako, at saka na lang uli ako mag-aaral. Pwede pa naman yun Kahit bata pa naman ako. Salamat sa pangunawa mo, Ami. Basta ang gusto ko lang, Kuya, matupad natin ang bilin ni na Inay at Itay. Na kahit anong hirap ang maranasan natin, hindi tayo maghihiwalay. Kailangan makatating kagad ako sa office. Kung bakit naman kasi ngayon pa nagpunta ang business partner ko. Hindi man lang siya nagpasabi ng advance. Sir! Sir, sandali lang po. Oh, yes, iyo. Teka, hindi ba't ikaw yung waiter sa restaurant? Opo. Hinabol ko po kayo dito dahil dito. Oh my. May slim bag. Naiwan niyo po sa upuan ninyo. Salamat, iyo. Malaking halagang laman ito. Salamat sa iyo, ha? Okay lang po yun. Sige po, aalis na po ako. Wait. Sandali. Teka, ha? Kunin mo ito. Pera? Yeah. Huwag na po. Hindi ko po pinababayaran ng pagtulong ko. Sige na. Kunin mo na. Pakonsuelo ko lang ito sa'yo. Hindi po talaga, sir. Salamat na lang po. Sige po, maiwan ko na kayo.
Uy, Carl. Alam mo ba, sikat na sikat ka ngayon dito sa restaurant? Ha? Ako, sikat? Oo. Bakit naman, Diego? Dahil sa pagbabalik mo ng perang naiwan ng isa nating customer. Kaibigan pala ni Ma'am Sonia yun, tol. At Alfred ang pangalan. At mayaman. Ganun ba? Bumilib daw sa'yo yung tao. Dahil bukod sa tapat ka na, hindi mo pa tinanggap yung ibinibigay niyang pera sa'yo. Talaga namang hindi tayo dapat magbabayad sa anumang kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa. Kung ako ang nakapulot ng slim bag na may pera, tapos binigyan niya ako ng premyo, aba, 2 kamay kong tatanggapin yung pera. Sayang din yun, ha? At saka, hindi ko naman hiningi yun sa kanya. Alfred, sabi mo gusto mong magpa-cater sa akin para sa birthday mo? Oh, Sonia, nagustuhan namin ni Sina ang mga pagkain nyo. Kaya pwede ba? Of course! Welcome ang mga ganyang pagkakakitaan para sa akin. Salamat ha. At sana, isama mo sa mga magsaserve sa amin yung paborito kong waiter nyo. Si Carl? Oo, sige. Alam mo ha, mabait, masipag at magalang ang batang yun. At saka, oo nga pala, kaapelido mo siya, Alfred. Ha? Casanova rin ang apelido niya. Talaga? Oo. Okay yun ha. Isang mabait at tapat na batang kaapelyido ko. Alfred, hindi kaya anak mo sa labas yun. Daddy, mukhang malalim iniisip niyo ah. Problema po ba sa business natin? wala naman, Sina. Ano pong iniisip niyo? Don't tell me, babae. Mag-aasawa na po ba kayo? Ano ba yung sinasabi mong bata ka? Wala na akong balak pang mag-asawa. Maligaya na ako sa mga alaalang iniwan sa akin ng mami mo. Ano nga pa yung iniisip niyo? Yung waiter ni na Sonia. Ah, yung honest at mabait na waiter? Yes, anak. Carl palang pangalan niya. At ang sabi sa akin ni Sonia, kaapelyido natin siya. Baka naman nagkataon lang yun. Pwede. At maaari din namang magkadugo kami. I see. Alam ko na. Kung bakit niyo inisip ang Carl na yon. Posible nga rin yun, Dad. Mabuti pa, pag nagpunta siya dito sa birthday niyo, nakausapin niyo. Ibig mong sabihin, uli lang lubos na kayo ng kapatid mo? Opo, Sir Alfred. 3 years na pong patay ang parents namin. Sabay silang namatay? Yes po. Kaya nga, sobrang sakit para sa amin ni Ami ang pangyayaring yun. Kawawa naman pala kayo. Anong ikinamatay nila? Aksidente po. Nahulog sa bangin ang sinasakyan nilang bus papuntang Maynila. Oh my God. Nakakalungkot naman. Kaya nga, kaming dalawa na lang ng kapatid kong namumuhay. At ako po nagtataguyod sa kanya. Carl, anong pangalan ng parents mo? Kasi kaapelyido kita eh. Naisip ko baka malayong kamag-anak kita. Nako, ang swerte ko naman po kung magkakaganon. Annalyn at Simon po, sir. Simon? Bakit po kayo nagulat, Sir Alfred? Carl, may picture ka ba nila? Pwede ko kayang makita? Sayang, Carl. Wala kang picture ng parents mo sa cellphone mo. Oo nga eh. Anong sabi ni Sir Alfred? Gusto talaga niya makita ang picture ng parents ko. Kaya sabi niya, pupunta siya sa bahay namin bukas para makita yon. Pero, nakapagtataka, no? Bakit kaya siya interesado na makita yun? Biniro niya nga ako kagabi. Baka raw malayong kamag-anak niya kami. Kaya kinakabahan tuloy ako. Tol, swerte mo kapag nagkataon. Makakaaon na kayo sa hirap. Ayokong asahan yun. Dahil baka malungkot lang ako. Kasi marami namang magkakaapelyido na hindi naman magkakamag-anak.
Ihintayin ko na lang kung anong mangyayari. Maupo ho kayo, sir. Salamat, Iha. Ako nga po pala si Ami, ang bunsong kapatid ni Kuya Carl. Nabanggit ka nga sa akin ni Carl ng isang gabi. Palabas na po si Kuya. Dala yung photo album namin. Sir Alfred, eto na po yung mga picture naming lahat. Tika, patingin nga. Magaganda makakuha nyo rito, Birthday po ni Ami yan. Teka, ang picture na ito ba tatay mo? Opo. Binata pa po si Itay dyan. Kilala niyo po ba si Itay, sir? Ang mga picture na nakita ko, hindi ako maaaring magkamali. Siya nga si Simon, ang bunso kong kapatid. Kayo po? Ang kapatid ni Itay? Oo, Carl. Pinalaya siya noon ni Papa dahil ayaw niyang paksalan ng babaeng gusto ni Papa para sa kanya. Ayaw pa niyang mag-asawa noon. Samantalang ako naman, sumunod kay Papa. Nakalulungkot na. Hindi na kami nagkita pa ng kapatid ko. Kaya pala, laging bilin ni Itay sa amin noon. Huwag kami maghihiwalay ni Kuya. Kahit anong hirap ang maranasan namin. Dahil may kapatid siyang napawalay sa kanya. Ang lupit po pala ng lolo namin. Totoong malupit si Papa. Sobra kong magdisiplina sa amin. Pero pinagsisihan din niya yun bago siya namatay. Yun nga lang, hindi na siya nakahingi ng tawad kay Simon. Hinanap ko rin si Simon. Ipinagtanong ko sa mga kaibigan niya pero hindi ko siya nakita. Tito po pala namin kayo kung ganun. Oo, Ami. At dahil wala ng kapatid ko, akong tatayong magulang niyo mula ngayon. Narinig mo yun, Ami? May magulang na uli tayo. Hindi na tayo ulila. Salamat po ng marami, sir. Tito pala. Tutulungan ko kayong maabot ang inyong mga pangarap. Iyon ang simula ng pagkupkup sa amin ni Tito Alfred at ng pagbabago ng kalagayan ng aming pamumuhay. Ako po si Carl, isang dating waiter, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Alan Ortega, at Angelo Alcantara. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Rianes. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Bert. Dalawa ang anak namin ni Sarah. Sa simula, maayos ang pagsasama naming mag-asawa. Ngunit nagsimulang magkaroon ng problema ang aming pamilya nang matanggal ako sa trabaho. Ay, naku, bakit ba naman ngayon ka pa nawala ng trabaho, Bert? Pasensya ka na, Sarah. Marami tayong inuhulugan. Itong bahay, yung ref. Tsaka, paano yung pang-araw-araw natin? Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng trabaho. Ako na lang kaya maghanap ng trabaho. Sarah, hindi pwede. Dapat dito ka lang sa bahay. Ikaw ang mag-aalaga sa dalawa nating anak. Pero, Wala ka bang tiwala sa akin? hindi naman sa ganon. Nag-aalala lang ako. Alam mo naman, nag-aaral na yung mga anak natin. Bukas na bukas din, maghahanap ako ng trabaho.
Mag-iisang buwan na mula nang mawalan ka ng trabaho, Bert. Wala ka pa rin nakukuha hanggang ngayon. Ma, sinabi na po sa akin ni Sarah yan. Kaya nga umalis ako sa bahay. Kasi dada siya ng dada. Ano akala mo? Tatahimik lang ako. Paano yung mga apo ko? Paano mong pakakainin ng iyong mag-iina? Ma, pwede ba? Hindi naman ako nagpapabaya. Araw-araw ako naghahanap ng trabaho. Anong magagawa ko kung ayaw kong tanggapin sa mga ina-applyan ko? Anong gagawin ko kung walang bakante sa mga pinupuntahan ko opisina? Kontrolado ko ba yun? Ginusto ko bang matanggal sa trabaho? Pinagtatasan mo ba ako ng boses, ha? Kung wala ka makuhang trabaho, pumayag ka na lang na si Sarah maghanap. Eh di ikaw ang mag-alaga sa mga anak nyo kaysa tumanga kayong pareho sa bahay nyo. Tapos yung mga apo ko nagugutom. Pare, masyado kang tahimik. Huwag mong problemahin masyado ang sitwasyon mo. Oh, tagay lang. Tulog mo lang yan. Pare, wala ka bang alam na pwede kong pasukan? Marunong ako mag-drive. Baka may kakilala ka naghahanap ng driver. Wala akong kakilalang naghahanap ng trabador. Pero, pwede ka sumama sa akin bukas. Ha? Saan? Magsasabong tayo. Hindi ako nagsasabong. O edi pag-aralan mo kung paano magsabong. Basta magdala ka lang ng konting pera bukas. Wala na nga akong pera eh. Sige. Sagot ko na ang taya mo. Bayaran mo na lang ako kapag nanalo tayo. Sigurado ka ba? Oo! Akong bahala sa'yo. Bert, saan ka kumuha ng perang pinambili mo ng grocery na to? Yan lang. Umextra ako. Oh, eto. Budgetin mo na lang yan. Wala ka pa rin nakukuha ang permanenteng trabaho? Sa tingin mo kung may nakuha ako, hindi ko sasabihin sa'yo. Siya nga pala, kahapon nakita ko yung kaklase ko ng high school, si Cheska. Sinabihan niya ako na baka daw gusto ko mag-part-time to sa salon niya. Total, marunong naman ako. Hindi! Part-time lang naman yun. At ang mga bata, sinong mag-aalaga sa kanila? O, pwede ko naman silang iwan doon sa lola nila. Sarah, ikaw ang ina. Ikaw ang mag-aalaga sa mga anak mo. At ayoko na maririnig uli ito, ha. Matagal ko nang sinabi sa'yo na hindi ka magtatrabaho. Dito ka lang sa bahay. Uy, paring Bong. Taki ka muna. Ano ka naman kayo, pare, ah? Buenas yata ang kasama itong si Bert eh. Nakachamba lang. Ay, mag-alaga ka na rin kasi ng manok mo para may panabong ka na rin. Kapag may natira rito sa pera ko. Oo, pape, cheers tayo! Cheers! Okay, Ano nga palang sabi ni Sarah? Wala. Ano naman ang sasabihin niya? Basta may dala akong pera pag uwi ko, wala nang imik yun. Ayos! Pero bukas hindi ako sasama. May nakapagsabi sa akin na mag-apply daw akong security guard. Doon sa security agency. May umalis daw kasi. Ayos yan, Bert. Pero sa ngayon, kalimutan muna natin yan. Hindi naman tayo uli. Tama ka. Ang problema, hindi yan nawawala sa buhay ng tao. Tama. Kaya dapat, huwag nating problemahin ang problema. Hayaan nating problema ang problema sa atin. Uy, lasing ka na naman, Bert. Abay, gabi-gabi na lang umuwi ka na. Tumahimik ka, Sarah. Tumahimik ka kung ayaw mong batukan kita. Babatukan mo ako. O, sige, gawin mo. Subukan mo. Baka hindi mo pa nararanasan na matulog na hindi dumadaan sa antok. Abat! Aray ko! Bakit, ha? Ko! Ha? Aray! Kaya mo na ako, ha? Ang lakas ng loob mo, ha? Bitiwan mo ako! Ang sasabihin ko sa'yo, na huwag mo akong pakikialaman sa mga ginagawa ko sa buhay. Dahil asawa lang kita. Baka nakakalimutan mo. Babae ka. At ang babae, nagpapasakop sa asawa niya. Naiintindihan mo? Ha? Naiintindihan mo? Bert,
wala na akong pera, ha? Kailangan nating bumili ng bigas. Mangutang ka muna sa tindahan. Naku, ang dami na nating utang. Di ko pa nga nababayaran yung unang na utang ko. Hiyang-hiya na nga ako eh. Pumunta ka muna kay mama. Humiram ka muna ng pera. Edward, Ang sabi ko, humiram ka muna ng pera kay mama. nakakahiya na kasi. Nung nakaraan, binigyan niya na ako ng pabili ng pagkain ng mga anak natin. Tapos ngayon, lalapit na naman ako sa kanya. Ayaw mo, ha? Eh di magtiis kayo sa gutom ng mga anak mo. Ay! Tsaka ka! Bert! Bumalik ka rito! Bert! Ikaw na kaya magtrabaho, Sarah? Ma, magagalit siya. Eh di dumito muna kayo ng mga apo ko sa akin. Ma? Kaysa naman ganyan kayo araw-araw. O tingnan mo, nangangayayat ka na. Paano na lang yung mga apo ko? Baka kasi awayin ako ni Bert. Ako bahala sa kanya. Maghanap ka na muna ng trabaho. Katunayan nga, meron nga nag-aalok sa akin nung isang buwan na magtrabaho ako sa salon. Abay, mabuti yan. Sige na. Para kahit papaano naman, may panggastos kayo ng mga anak mo at may pambayad ka sa mga utang nyo. Si Bert kasi, di na ako naghahanap ng trabaho. Maasa na lang kay paring Mario niya. Ano, nagsasabong? Oo. Nagsasabong na si Alberto? Opo. Abay, walang yang yun. Kaya pala tinatamad nang maghanap ng trabaho? Nagsasabong? Pagkatapos, manalo o matalo, umiinom. Umuuwi ng lasing. Ano pa? Ganyan na ganyan ang buhay ng Maryong yan eh. Kaya ayoko maging barkada yan ni Alberto. Hayaan mo. Pagsasabihan ko. Wag na, Ma. Makasabihin niya, nagsumbong ako sa inyo. Sarah, halika nga rito. Lasing ka na naman. Ang sabi ko, lumapit ka rito. Bakit ba? Ano yung pinagsasabihin mo kay mama, ha? Kung ano-ano ang mga kinikwento mong hindi naman totoo. Itiwan mong braso ko, nasasaktan ako. At ano yung nalaman ko nagtatrabaho ka na raw? Hindi ka talaga nakikinig sa akin, ha? Nagtatrabaho ko kasi ayoko magutom yung mga anak ko. At least ako nagsisikap. Eh, ikaw anong ginagawa mo? Wala ka nang pera, naglalasing ka pa? Ang sabi ko sa'yo, dito ka lang sa bahay. Subukan mong umalis bukas. Kakalagarin kita rito pa uwi. Kung ayaw mo magtrabaho ako, maghanap ka ng matinong hanap buhay! Tumahimik ka. Tay! Tarantado ka. Bitiwan mo nga ako! Itay! Tay! Tay! Walang niya ka. Hindi ko nga pinalo si Sarah. Yung bata ba? Tapos makikita ko, ginugulpi mo. Tay! Tama na! Mag-impake ka ng mga gamit mo. Itay! Mag-impake ka, Sarah. Tay! Ano pa hinihintay mo? Bakit ka nagtitiis sa bahay na ito? Kasama ang demonyong yan. Tay, tama na. Wala kang kwentang patri sa pamilya. Hindi ka na nga naghahanap buhay. Nakukuha mo ba maglasing? Magsugal? Nasaktan ang anak kong ito. Ito lang masasabi ko sa iyo, ha? Alberto, mag-isip ka. Kung hindi, mawawala sa iyong pamilya mo. Oy! Mauna na kami sa'yo, Sarah, ha? Sige, ingat kayo. Sarah! Sarah, Nandito ka. patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Dahil napabayaan ko kayo ng mga anak ko. Dahil napagbuhatan kita ng kamay. May mga ayusin pa ako dito sa salon. Umalis ka na. Sarah, nakikiusap ako. Bumalik na kayo sa bahay ng mga bata. Hindi ko na uli gagawin yun. Paano kung ayoko? Nagmamakaawa ako. May trabaho na ako. Kaya ko na uli kayong buhayin. 2 buwan lang kayong wala sa bahay. Sarah, hindi ko kaya. Hindi ko kaya mawala kayo sa akin. Ngayon mo lang napag-isip-isip yan. Alam ko na ngayon ang mga pagkakamali ko.
Buong pagpapakumbaba akong humingi ng tawad sa'yo ngayon. Galing na ako kay Itay. Kinausap ko na siya. Sarah, nagbago na ako. Kaya nakikiusap ako. Huwag niyo akong tuluyang iwan. Isa sa pinakamalaking desisyong ginawa ko ay ang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa lahat ng aking mga pagkukulang sa aking asawa. Kung hindi ko ginawa yon, marahil tuluyan nang nasira ang pamilya namin. Bilang isang padre di pamilya, aming tahan. At kung ang isang haligi ay hindi matatag, guguho ang pamilya. Ako po si Bert. At ito ang aking buhay. Walang pamilyang perpekto. Ngunit kung ang haligi ng tahanan ay matatag at responsable, ang ilaw ng tahanan ay laging handang magbigay gabay sa landas na tinatahak ng isang pamilya. Hindi magagawang gibain ng anumang unos ang kanilang tahanan. Mga nagsiganap: Alan Ortega, Susan Robles, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Esther. Isa akong OFW. Nangangamuhan sa ibayong dagat. Nagtitiis ng hirap. May maipadala lamang sa pamilya dito sa Pilipinas. Pakinggan po nyo ang aking paglalahad. Kumusta na po kayo, Nay? Parang ang laki na ipinayat niyo, ah. Mas marami kasi ang trabaho ko dito, Agnes, eh. Pero mababait ang mga amo ko kaysa doon sa dati. Buti naman po at mabait sila. Oo, Mark. Hindi sila nananakit. Malaki pang magpasahod. O, kayo, kumusta na pag-aaral niyo? Ay, ako po, Nay, okay naman yung grades ko. Kahit na nga madalas nahihirapan ako. Ganyan talaga mag-aral, bunso. Hindi madali. Tiyaga lang at sipag. Hindi naman pong pag-aaral kong problema, Nay, Sitay po. Naglalasin pa rin ba siya? Opo, inay. Kaya madalas wala po kayong baon ni Agnes pag pumapasok kami. Ano? Pambihira naman lalaki yun, oo. Hindi na nagbago. Kumpleto naman yung pinadadala ko sa kanya. Yun lahat ang kita ko. Kaya nga po si Kuya, Nay, nag-apply na ng trabaho. Pumasok po akong encoder. Para po yung kikitain ko, baging panggastos ko na po. Kawawa naman kayo. Hindi kayo dapat pinababayaan ng tatay niyo. Kakausapin ko siya. Ay naku, baka lalo po siya magalit sa amin. Binantaan na nga po niya kami na kapag nagsumbong daw po kami sa inyo, masasaktan kami sa kanya. Ano pa ba dapat kong gawin upang mapagbago ang tatay niyo? Kausapin nyo na lang po si Itay, inay. Pag uwi nyo. Talaga, Simon? Ako lang mahal mo. Hindi na si Maring Esther. Oo naman sabi, Leti. Dahil ikaw maganda at mabango.
na ibibigay ang paligayang hanap ko. Talaga. Ay, bakit nagtsatsaga ka pa sa kanya? Bakit hindi mo na siya iwalay? Nag-iipon pa ako para sa paglayo nating dalawa. Pag malaki na ang ipon ko, iiskapon na tayo. Ang galing mo talaga, Simon, honey. Agnes, ano ba yung sasabihin mo sa akin? At parang naiiyak ka pa. Kuya, si Itay. May nangyari kay Itay? Wala. Pero nakita ko siya nagpunta sa bahay ng ninang Leti mo. At nakita ko rin ang paglalambingan nila. Kuya, niloloko niya si Inay. Totoo palang usap-usapan ng mga kapitbahay natin. May relasyon si Itay at si Ninang Leti. Ang sasama nila. Kakausapin ko si Itay mamaya. Susumbatan ko siya. Huwag na, kuya. Baka mamaya saktan ka pa niya. Anong gagawin natin? Mananahimik na lang tayo sa pangluloko niya kay Inay? Agnes, hindi pwede yun. Sabihin na lang natin kay Inay ang lahat. Inay, mabuti po at naka-video chat namin kayo ngayon. Nagulat nga ako sa pagtawag niyo Nagkataon naman, wala yung amo ko, kaya makakapag-usap tayo mga anak. May sasabihin po kami sa inyo, Nay. May problema na naman ba sa tatay niyo? Niloloko po niya kayo, Nay. Ha? Nay, si Itay po at si Ninang Leti may relasyon. Ang mga walang yun? Natiyak niyo ba? Paano niyo nalaman? Nakita ko po si Itay na pumasok sa bahay ng kumari ninyo. At nakita ko rin po yung paglalambingan nila. Gusto ko nga pong sumbatan si Itay nang malaman ko yun. Pero sabi po ni Agnes, mas mabuti raw po na kayo na lang ang kausapin namin. Galit po ako sa kanya, Inay. Wala siyang awa sa inyo. Bakit ba ganon si Simeon? Sa halip na magbago, lalo pang lumala. Ano po gagawin natin ngayon? Para matapos ng kalokohan ni Itay. Hoy, Mark. Tulungan mo akong buhatin itong mga gamit ko. Tay, saan po kayo pupunta? Ano? Bakit dala niyo po mga maleta niyo? Di alis na ako rito, tanga. Nakakita mo nang may dala akong mga maleta nagtatanong ka pa. Bakit naman po, Itay? Tay, paano po kami? Hoy, malalaki na kayo. Kaya nyo ng mga sarili nyo. Si Ninang Leti po bang dahilan ng pag-alis niyo? Alam nyo na pala Oo, siya nga. Alam na po ba ito ni Inay? Hindi kami nagkakausap. At wala na akong pakialam sa kanya. Hindi ko na siya mahal. Tay, maawa naman po kayo kay Inay. Nagtitiis po siya ng hirap sa ibang bansa para sa atin. Ano? Tapos ipagpapalit niyo lang siya sa iba. Ba't ang gagong ito? Bakit niyo po ako sinuntok? Totoo na po ang sinabi ko! Pag hindi ka tumigil sa kadadaldal mo, bubugbugin kita bago ako malas! Sinabi sa amin na ngayon ang dating ninyo. Pinayagan lang kung umuwi na maaga ng mga amo ko.
Pero sinadya kong hindi sabihin sa inyo, anak. Para masurpresa kayo. Lalo na yung magaling mong ama. Agnes, sino ba yung dumating at... Nay! Nay! Salamat po at umuwi na kayo. Oo, anak, oo. Mag-uusap kami ng gusto ng tatay niyo. Nariyan ba siya? Eh, inay, umalis na po siya kahapon pa. Ano? Anong ibig niyong sabihin? Umalis? Sumama na po siya sa babae niya. Sa kumaring Leti niyo. Hindi. Hindi totoo yan. Ang pera ko pinatadala. Nasa kanya lahat. Nay, wala po siyang iniwan sa amin. Wala siyang away, Nay. Pinaghirapan ko ang perang yon. Simyo, bakit naman? Bakit mo naman ito ginawa sa akin? Naging mabuting asawa naman ako. Nay. Bakit pinagtaksilan mo pa rin ako? Tinangay mo pa yung pera ko. Simeon, honey. Saan mo ba ako dadalhin ngayon? Sa Baguio, Lady, honey. Doon tayo gagawa ng paraiso natin. Hoy, gusto ko yan, ha? Kaya lang, baka magabol si Esther dahil dala mo yung pera niya. Maghabol na siya sa Tambul Mayor. Wala na siyang magagawa pa. Kasalanan niya yun. Tanga na siya, pangit pa. Ay, ano? Oh, honey, Lady! bakit ka nagulat? Teka, Ha? wala tayong preno. Oh, no! Ayoko na mamatay! Ayoko! Mapapaga tayo! Nay, kain na po tayo. Nakapagluto na po ng hapunan si Agnes. Mauna na kayo, Mark. Wala pa akong ganong kumain. Nay, matagal na po namin kayong hindi nakakasalo sa pagkain. Sana naman po ngayong narito na kayo, makasalo namin kayo palagi. Mark, Namimiss na po namin ni Agnes yung magkakasabay po tayong kumakain. Kalimutan niyo na po si Itay. Pati na rin po yung walang hiya kong ninang. sakit. Napakasakit, anak. Niloko na nga nila ako. Tinangay pa yung pera ko. Salamat na lang. Pinabaunan ako ng amo ko ng pera. Kaya may nagagamit tayo ngayon. Nay, may tumatawag po sa cellphone niyo. Hello? Opo, ako nga po. Sino ho sila? Pulis? Ba't niyo ho ako tinawagan? Ha? Ang asawa ko? Na-aksidente? Itay, salamat mo nakaluwas kayo. Kailangan ko talaga kayo rito. Matapos kong makausap sa cellphone si Mark, naganda na ako agad para makabiyahe. Ikaw rin pala nag-ayos ng burol ni Simeon. Wala naman pong ibang gagawa kundi ako, Itay. Wala naman hong kapatid si Simeon. Ulila na rin sa mga magulang. Wala siyang awa sa inyo. Sa inyo ng mga anak nyo. Sa kabila ng mga pagsisikap mo, nagawa ka pa niyang lukuhin kasama ng kumarin nyo. Kaya siguro nangyari sa kanila yan. Pareho silang namatay sa aksidente. Marahil nga po, Itay. Yun ang dahilan. Tinangay nila ang pera na pinadadala ko kay Simeon. Kaya binigyan katarungan ng Diyos ang aking kaapihan. Pero sa kabila ng ginawa ni Simeon, gusto ko pa rin yung gawin ang tungkulin ko bilang kanyang asawa. Palilibig ko po siya na maayos, Itay. Mamayang hapon, alis na ako, mga anak.
Babalik na ako sa trabaho ko sa Hong Kong. Iiwan ko na kayo sa Lolo Ambonyo. Nay, talaga po bang hindi na kayo mapipigilan? Mark, nakapirma na ako ng kontrata sa amo ko bago pa ako umuwi dito. Kaya gustuhin ko man huwag nang umalis, hindi maaari. Pero sana po, Nay. Huling alis niyo na ito, Magnegosyo na lang po kayo pagbalik niyo rito. Tama si Agnes, anak. Yun na lang ang gawin mo. Para lagi na po namin kayong kasama ni Kuya Mike. Malungkot po kasi na nagkahiwalay na nga po kayo ni Itay. At namatay po siya. Tapos, malayo pa po kayo sa amin. Hayaan niyo mga anak. Pangako. Huling alis ko na ito. Mag-iipon lang ako para sa atin. Huwag ka mag-alala. Hindi ko pababayaan ang aking mga apo. Sisikapin kong magabayan sila habang wala ka. Salamat po, Itay. Magpapakabait kayo lagi, mga anak, ha? Opo, Inay. At huwag niyong pababayaan ang pag-aaral niyo. Opo. Konting tiis lang, mga anak ko. Magkakasama-sama ulit tayo. Sa awa ng Diyos, nalimot ko ang aking kasawian. Nakabangon ako at nakaipon na ginamit ko sa patuloy na pagtataguyod sa aking mga anak. Ngayon ay kapwa na sila tapos sa kolehiyo. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking inilahad. Ako si Esther, dating OFW. At ito, ang aking buhay. Mga nagsigarap: Phil Cruz, Alan Ortega, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benamin at Susan Robles sa papel na Esther. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Jack. Isa akong lalaki nagsusumikap sa buhay para patunayan na handa na akong akuin ng buong responsibilidad para magtayo ng isang pamilya. Pero hindi naniniwala ang mga magulang ng babaeng nais ko mapangasawa. Para daw kasing imposibleng umasenso ang isang katulad ko na pedicab driver. Pakinggan ninyo ang aking buhay. Jack, kala ko hindi ka na darating eh. Pasensya ka na kung nahuli ako May hinatid pa kasi akong pasahero kanina dun sa Marulas. Ikaw, tumakas ka ba sa mama mo? Hindi. Nagpaalam ako sa kanya na aalis ako. Pero ang sabi ko, pupunta ako kina Doray sa Tanejeros. Saan ba tayo pupunta, Jack? At pinagsuot mo pa ako ng puting outfit. Kala tuloy ng mga nakakasalubong ko, nurse ako eh. Pupunta tayo sa munisipyo. Sa munisipyo? Bakit naman tayo pupunta doon? Magpapakasal na tayong dalawa. Ano? Ay, seryoso ka, Jack? Paano yung mga magulang ko? Secret marriage ang gagawin natin. Hindi malalaman ng mga magulang mo na kasal na tayo. Pero sakaling malaman man nila ang totoo, hindi na nila tayo mapaghihiwalay. Walang sino man ang makakahadlang sa ating pagmamahalan. Ano? Sige, Jack.
pumapayag na ako. Bakit ngayon ka lang, ha, Josie? Saan ka galing? Inabot ka ng ganitong oras. Hindi ba po sabi ko sa inyo, pupunta po ako kina Doray? Pumunta ka din ng alas 3, sina Dorette medyo dito. Hinahanap ka. O ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang kasama mo? Si Jack. Ano po kasi? Anong ginawa niyo ng lalaking yun, ha? Saan kayo nagpupunta? Ginabi ka ng uwi. Hindi ko naman po kasama si Jack. Maniwala po kayo sa akin. Kilala kita, Josie. Alam ko kapag nagsisinungaling ka. Anak naman, kailan ka matitigil sa kahibangan mo dyan sa lalaking yan? Kaya ka ba niyang buhayin? Sakaling siya ang pinili mo? Mabibigyan ka kaya niya ng magandang buhay? Sa pagkakaalam ko, nakikipasada lang yan ng pedicab. Tapos, sa itsura niya, huwag mo sabihin sa akin na hindi siya adik. Naku, naman, Josie, oo? Mahal ko po si Jack. Yan pagmamahal mo sa hindi tamang lalaki ang magpapahamak sa'yo. Josie, hindi kita pinipigilang magmahal. Pero sa tamang lalaki naman. At naniniwala ako na hindi si Jack ang tamang lalaki para sa'yo. Kumusta na ang asawa ko? Heto, ayos naman. Ikaw? Eto, namimiss ka. Kaya ako pumunta dito kahit 10 oras ng gabi. 3 gabi na pala tayong kasal, no? Dapat, nag-honeymoon na tayo ngayon. Kaso... Huwag kang mag-alala, Jack. Mag-honeymoon din tayo sa tamang panahon. Paano kaya kung ipagtapatan natin sa mga magulang mo na kasal na tayo? Ikaw, handa ka na bang harapin ang mga magulang ko? Lalo na si Mama? Sige, Josie. Haharapin ko na sila. Kailangang malaman nilang kasal na tayo. Papatunayan ko sa kanila na kaya kitang panindigan. O, Josie, ano ba pag-uusapan natin? Dinala mo pa yung asungot na yun sa pamamahay ko. Ma, kasi may aaminin po kami ni Jack sa inyo. Aling Marta, kami po ni Josie... Magkarelasyon. Oo, alam ko na yon. Kaya nga, Jack, hiwalayan mo ng anak ko. Hindi po pwede. Kasi Oo. Ay, Magbibigkasan lamang ba tayo ng mga letra, ha? Diretsuhin nyo na nga ako. Ano ba kasi, ha? kasal na po kami ni Josie. Opo, Ma. Nung 1 buwan pa po kami nagpakasal sa West. Ganon. Hindi po kayo galit? Hindi. Hindi ako galit. Talaga po? Ay, oo. Naku, hindi ako galit. Kasi napakabuti mong anak. Teka, ha? May kukunin lamang ako sa kusina. Babalikan ko kayo, ha? Ang bilis namang pumayag ng mama mo. Grabe, hindi ako makapaniwala. Oo, Ma. Ibig sabihin, approve ka na kay Mama. Anong approve? Ma? Ma! Bakit nyo hawak-hawak yung ito? Aling Marta naman, ibaba niyo yan. Sino may sabi sa inyo na approve ako sa'yo, ha? Hayop kang lalaki ka. Ita! Ito! Huwag mo akong pigilan, Josie! Tatanggal ko lang ng laman-loman sa naulong lalaking to! Tama na! Lumayas ka! Lumayas! Kaso mo bahay ko! Layas! Layas! At ayoko makita pa yung magbumukha mo sa bahay ko! Ayop ka! Layas! O, Jack, uwi ka pa. Kala ko hindi ka na babalik eh.
Kayo naman, Ma. Sino may sabi sa'yo na tawagin mo akong mama? Oh, yung kinita mo. Nasaan? Akin na. Ito po. Aba, malaki ito. Ha, magaling. Tsaka, meron po pala akong pasalubong sa inyo ni Josie. Ito po. Ah, sapin-sapin? Alam mo, paborito ko, ha? Na ikwento po kasi sa ni Josie na mahilig po kayo sa mga kakanin. Sige, halika. Pumasok ka na doon sa loob. Nakahanda na rin yung pagkain mo doon sa mesa. Maaga na naman. Ay, maglilinis na naman ako ng buong bahay, tapos maglalaba. Uy, sandali. Malinis na ang bahay. Nakahain na rin yung agahan. Ay, sino kaya gumawa nito? Ma, Aling Marta, kumain na po kayo. Aba, sino naghanda nitong agahan? Ako po. Talaga? Opo, maaga po kasi ang pasok ni Josie ngayon sa factory. Kaya wala na po siyang oras para magluto ng agahan. At ikaw rin ang naglinis nitong bahay? Opo. Tapos, naglinis na rin po ako dun sa bakuran. Tsaka, naglaba na rin po ako. Talaga? Ibig sabihin, wala na pala akong gagawin ngayon? Opo, wala na po. Wow, ang sipag mo. Anong oras ka nga pala nagising? 3:00 ng madaling araw pa po. Tiyak na pagod ka. Kumain ka na ba? Tapos na po. O sige, magpahinga ka muna kahit 1 oras bago ka mamasada ng pedicab. Salamat, Jack, ha? Wala po yun. Wow, sipag naman ng asawa ko. Baka naman mapagod ka ng sobra niyan. Ako? Mapapagod? Huwag kang mag-alala sa akin. Kayang-kaya to ng katawan ko. Alam mo, Jack, natutuwa sa'yo si Mama. Masipag ka raw kasi at saka magalang. Kahit na sinisimangutan ka niya. Gusto ko kasing mabago ang impresyon niya sa akin. At saka mapatunayan na rin na karapat-dapat ako maging asawa mo. Ano, Marta? Kumusta naman yung manugang mo si Jack? Ba, ayun. Masipag naman. Mabait, magalang. At saka madiskarte sa buhay. Oh. Oo. Nakita ko naman na ginagawa niya ang lahat para mabigyan ng magandang buhay si Josie. Ay, Mare, nagkamali ako sa panghuhusga ko sa kanya. Ibig bang sabihin niya, boto ka na sa kanya? Oo. Oo. Gusto ko na si Jack para kay Josie. Dahil kumbinsido na ako na nasa mabuting kamay ang aking anak. Wow! Himala! Anong nakain ninyong dalawa at magkasundo na kayo? Ko naman, Josie, oh. Bakit? Wala na bang pag-asa na magkasundo kami ni Jack? Hindi, pero kasi naninibago lang ako. Nakita ko naman na mabuting taong asawa mo. Kaya sa maniwala ka sa o hindi, hindi na ako tututol pa sa inyo. Tama ang mama mo. Ayos na ang lahat sa amin. Siya nga pala, may sasabihin pala ako sa inyo. Ano yun, mahal? Titigil na ako sa pagpipedicab. Ha? Bakit naman? May naipon na po kasi akong pera para makapagtayo ng maliit na negosyo. Mas mainam kasi yon para kumita ng malaki. At para mabigyan ng magandang buhay ang asawa at magiging anak namin. O ano bang negosyo yung balak mo, mahal? Yung simple lang. Bali, magtitinda tayo ng fishball, squidball, kwek-kwek, isaw at saka calamares. Yung isa kong kakilala, binibenta na yung food cart niya.
Balak ko yung bilhin gamit yung naipon kong pera. Mas malaki ang kikitain ko doon kaysa sa pagpipedicab ko kapag nagkataon. Naku, maganda yung naisip mo. Eh, sabihin mo sa akin kung paano ka makakatulong. Magtutulungan tayong dalawa na itaguyod yung naisip mong negosyo. Basta ako, buo ang suporta ko sa inyong dalawa. At handa rin akong tumulong sa inyo. Maraming salamat po, Ma. Sana magtagumpay yung binabalak kong negosyo. Magtatagumpay kayong dalawa. Basta maging positibo lang kayo sa buhay nyo. Tumigil din ako sa pagpipedicab. At sa halip, ay nagtinda ako ng mga pagkain gamit ang food cart. Nagbebenta kami sa tapat ng isang pampublikong eskwelahan. Maganda naman ang kita at nasusustentuhan naman nito ang pangangailangan ng aking pamilya. At nakakapag-abot pa ako sa aking paboritong biyanan. Hindi naman malaki ang aking negosyo, pero masaya kami dahil patuloy ang pagbuhos ng biyaya sa aming pamilya. Ako si Jack at ito ang aking buhay. Totoo na sa pagsisikap ay unti-unting aasenso ang iyong buhay. Pagtiwala ka lamang sa iyong sarili at higit sa lahat, huwag makalilimot na magpasalamat sa Panginoong Diyos na siyang nagbibigay sa iyo ng biyaya. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Alan Ortega, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Angelo Alcantara sa papel na Jack. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Bubuy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga at sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Edna. Lumaki ako sa mahirap na pamilya. Isang kahig, isang tuka. Bagamat meron naman akong pangarap, pero nung makapagtapos ako ng high school, kinailangan kong kalimutan ang pangarap na yun para maagang maghanap buhay at matulungan ang aking mga magulang na buhayin ang 5 ko pang mga kapatid. Edna, Tay, magkano ba ang sweldo mo sa pagbabantay ng pwesto sa palengke ng Jajina mo? bakit to? May nakilala akong pulis kahapon. Bagong salta rito sa bayan natin. Naghahanap daw sila ng kasambahay. Gusto mong subukin. Stay naman daw. Libre pagkain. Naku, pumayag naman kaya si Chadjina na umalis ako. Kakarampot naman ang binabayad sa'yo, di ba? 2,000 po isang buwan. Kalahating araw lang naman po. Kasi madalas, ang pagbabantay ko sa pwesto niya, nauubos naman po agad yung tinda niyang karne. Subukin mo doon sa sinasabi kong pulis. Binigyan niya ako ng kapirasong papel o address daw nila ito. Huh? Magaan kasi ang loob ko kay sir. Mukhang mabait eh. Sige po. Susubukin ko po. Ikaw ang nagawa ng lahat ng gawaing bahay, maliban sa pagluluto. Ako ang magluluto kasi maselan sa pagkain itong mag-aama ko. Sige po. Yun ang kwarto mo, yung malapit sa kusina. Opo. Mabait ako, Edna. Pero ayoko sa taong sinungaling. Opo. Ayoko ng taong hindi marunong magsabi ng totoo. Tandaan mo yan. Opo, ma'am. Ate, ang itatawag mo sa akin. Ayokong tratuhin mo kung amo. Ang gusto ko, tratuhin mo kung ate. Dahil
tatratuhin ka namin kapamilya. Bakit ikamo? Dahil titira tayo sa iisang bubong. At gusto ko, pagsisilbihan mo kami, hindi dahil kasambahay ka, kundi dahil bahagi ka ng pamilyang ito. Sa loob ng isang pamilya, pinagsisilbihan natin ng isa't isa dahil mas malaking uri ng serbisyo ang ididemand namin sa iyo. Kaya nga may sweldo ka. Yun lang ang pagkakaiba. Naintindihan mo? Opo, ma'am. Oh, may nakalimutan ka agad. Ay, opo, ate. Good. Ikaw na ba yung anak ni Mang Tinoy? Opo, sir. Kuya Philip ang itawag mo sa akin. Welcome to our family. Ano? Hindi ako nagkamali. Sabi ko na nga ba mabait din si Sir Philip eh. Oo nga po. Pati nga asawa niya at yung dalawa nilang anak. Mabuti yan. Kaya pagbutihin mo ang pagtatrabaho. Bihira makakuha ng ganyang mga klase ng amo. Opo. Ay, oo nga pala, tay. Bakit? Ito po yung pang isang buwan kong sweldo. Ibili nyo ng gamot si nanay. Kasi narinig ko kanina, panay ang ubo. Ay. Sobra na yata sa kalalaba. Madalas nga raw na masakit ang likod niya. Medyo malaki po yan. Kayo na lang po bahalang mag-budget. Oo. At saka tay, huwag na rin kasi kayong utang ng utang. Sabi ni Ate Hilda, hindi daw maganda yung maraming utang. Lalo daw tayong maghihirap kapag marami tayong pinagkakautangan. Kaya pagkasya nyo na po yan, ha? Pagkasya nyo yung perang yan. Edna, Ate, tulungan mo nga akong bumangon. naku, ate, magpahinga ka na lang. O, ang taas pa ng lagnat nyo. Baka lalong lumala yung sakit mo. Pero kailangan kong magluto ngayon. Uwi na yung mag-amak ko. Eh, kung papayag po kayo, ako na lang po magluluto. Marunong ka ba? Opo. Kaya lang po, may mga pagkain pong bawal sa kanila. Wala naman. Ang kuya mo kasi, pihikan masyado sa pagkain. Ay, isusubukin ko po ate. Kapag hindi niya nagustuhan yung luto ko, hindi na po uli ako magluluto. Ako na lang po magluluto. Sige. Ikaw na bahala ha. Opo. Alam kong hindi ka magpipresenta kung talagang hindi mo naman kaya. Masarap itong piningahang manok mo, Edna. Oo nga, ate. Marunong ka pala magluto. Salamat po. Sa katunayan, hilig ko po talaga yung pagluluto. Sa bahay nga, kahit na simple yung mga sangkap, madalas nga nag-eksperimento ko para po kahit papano nakakakain kami ng masarap ng mga kapatid ko. Ayoko kasing maramdaman nila na mahirap na nga kami. Hindi pa masarap yung pagkain namin. Oo nga. Dati nga po, gusto ko po sana kumuha ng kursong HRM. Kaya lang, hindi naman ako nakapag-kuleyo. Teka, gusto mong mag-aral? Nay, matanda na ho ako, kuya. 30 anyos na ako. O, ano ngayon? Tsaka isa pa, hindi naman ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko. Ayos na sa akin yung ganito. Kahit pa paano, nakakatulong ako kay nanay at tatay. E di akong magpapaaral sa'yo. Ay, ho? Oo. Isipin mo na lang na scholar kita. Kuya, mahal ang kursong HRM. Baka wala na pong matira sa sweldo ko. Scholar ka nga raw, ate. Ibig sabihin, sasagutin ni Papa ang tuition mo. Ay, naku, wag na. Ayos na po ako dito. Ayos na ako na nakakuha ako ng mga amo na kagaya ninyo. Hindi ako itinuturing na iba. Hindi, bukas na bukas din, sasama ka sa akin. Kuya. Kumuha ka ng entrance exam.
Excuse me, saan ba rito yung room 305? Hi, ma'am. Ha? Ikaw ba ang teacher namin sa susunod na subject? Hindi ako teacher. Estudyante ako. Talaga? Estudyante ka rin? Eh, mukha ka na kasing teacher eh. Di ba? Eh kasi, 30 anyos na ako. Ay, talaga? Hindi halata. Mukha ka lang 31. Hindi ko na lang sila papansin. Uy, ma'am. Saan ka na pupunta? Kinakausap ka pa namin dito eh. Ganyan ba ang matanda na? Wala nang respeto sa kumakausap sa kanyang bata? Bitiwan mo ang braso ko. Eh, paano kung ayoko? Ang sabi niya, bitiwan mo ang braso niya! Aray, sinong... Andrea? Wala ka namang magawa, no, Jigs, ha? Bakit yan ang babatok? Ang yabang mo ha? Porke pulis ang tatay mo? Alam mo, Jigs, kung wala kang magawa, try mo magsipilyo muna, ha? Bad bet ka kasi. Tapos ang daldal mo pa. Ano sabi mo? Ang sabi ko, mabaho yung hininga mo. Tara na nga, Ate Edna. Teka, paano kapag ikaw naman yung binuli niya? Alam mo, ate, ang mga taong bully, mahina sila deep inside. Mahina at duwag. Pinagtatakpan lang nila yun eh. Kaya they act as if matapang sila or dominante. Pero kapag pinoint out mo yung weakness nila, kahit isa lang sa mga weaknesses nila, yun, tumitiklop sila. Kaya huwag kang papayag na ibuli ka. Salamat ha. Wala yun. Basta ang tip ko lang sa'yo, in this harsh world, kailangan mo maging matapang. Edna? Edna? Saan? Sa Edna. Nakatulog na rito sa laundry area. Nakaupo sa sahig. Nakasandal sa washing machine. At yakap-yakap ang handouts niya. Nagre-review yata ito. Ay, nagre-review habang naglalaba. Kawawa naman. Edna? Edna? Ay, anak ko, Ate Hilda. Ay, nakatulog pala ako. Yung nilalabang ko. Natulog ka na kaya? Hating gabi na eh. Hindi po. Kailangan po maisampay ko yung mga nabanlawang ko na. Kaya mo pa? Opo. Magsabi ka lang ha. Pwede naman kaming kumuha ng isa pang kasambahay. Kaya ko naman, ate. Kunti na lang. Gagraduate na ako. Tama. Konti na lang, Edna. Kaya huwag kang susuko. Sa wakas, graduate na ako. Mga Tinoy, ano ang pakiramdam nyo? Nag-graduate ng panganay nyo. Nako, hindi ko mapigil ang pagluha ko. Tears of joy po ang tawag dyan. Ni sa hinagap. Hindi ko naisip na makikita ko ang anak kong tumatanggap ng diploma. Nakontento na akong makita silang humihinga, kumakain. Hindi na ako nangarap ng iba pa para sa kanila dahil mahirap lang naman kami. Tay. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo, Sir Philip. Ma'am Hilda, maraming salamat. Ibinigay niyo sa anak ko ang hindi ko may bibigay sa kanya. Yung edukasyon. Alam mo, mga Tinoy, hindi naman namin pag-aaralin niyang si Edna kung hindi namin nakita kung gaano siya kasipag. Masinop at hindi sinungaling. Kahit hindi niyo ho nabigyan ng maayos na edukasyon ang inyong mga anak, napalaki niyo naman sila na may magandang asal. At higit sa lahat, may takot ho sa Diyos
At yun po ang pinakamahalaga. Ay, maraming salamat po. Ate Hilda, maraming salamat. Kuya Philip, Congrats, Ate Edna. salamat Andrea. Salamat po sa inyo. Itinuring niyo akong tunay na bahagi ng inyong pamilya. Hindi po namin masusuklian ang inyong kabutihan kahit kailan. Pero natitiyak ko, susuklian kayo ng Panginoon dahil sa inyong kabutihan. Miss, magbibill out na kami. Ay, ma'am, wag na raw po kayo magbayad. Bakit? Because I am the manager. Hay! Ate Edna! Edna! Kumusta po kayo? Ate! Ikaw ang manager dito? Oo. Akala ko nasa abroad ka. Kailan ka umuwi? Sabi ni Andrea, doon ka magsasettle down. Gusto ko po talaga sanang sorpresahin kayo. Kaya lang naunahan ninyo ako. Ay, nako, miss ka na namin. At saka yung luto mo. Talaga po. Manager lang ako rito kasi yung kapatid ko ang may-ari. Napagtapos ko na rin siyang mag-aral. Yung isa naman nasa barko. Good. Dalawa na silang nasa college. Wow! Good to hear that. Lahat po ng ito dahil sa inyo. Kaya habang narito ako, araw-araw kayong kumain dito kasi laging libre. Makabawi man lang ako sa lahat ng tulong ninyo sa akin. Makita lang namin na maayos ang kalagayan mo. Napakasaya na namin. Hindi naman tayo tumutulong sa ibang tao para makatanggap ng kapalit sa kabutihang ginagawa natin. Opo. Tumutulong tayo dahil alam nating yon ang kalooban ng Diyos. Lahat na ng mga kapatid ko ay meron ng maayos na trabaho. At sina nanay at tatay, pareho nang huminto sa paghahanap buhay. Kapag binabalikan ko ang aking nakaraan, hindi ko mapigilan na magpasalamat sa Diyos na nakilala ko ang pamilya ni na Kuya Philip. Dahil sa kanila, natutuhan ko ang totoong pagtulong sa kapwa. Yun ay yung walang hinihintay na anumang kapalit. Ako si Edna. Ito ang aking buhay. Ang buhay ni Edna ay isang patunay na hindi ang edad o estado ng buhay ang maaaring makahadlang sa pag-abot ng pangarap ng isang tao. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Jonel Benabin, Angelo Alcantara, at Rosana Villegas sa papel na Edna. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.